Apollo. Huminto ka na lang muna sa pag-aaral at tulungan kami ng tatay mo sa bukid. Napahinto sa paghahakot ng palay ang batang lalaki si Apollo dahil sa sinabi ng kanyang ina. Si Apollo ay grade 10 student at graduating ngayong taon. Dalawa silang magkapatid at mahirap ang buhay nila. Pa-extra-extra lang naman ang kanyang mga magulang sa bukid. Ang kanyang bunsong kapatid naman ay nag-aaral sa elementarya. Nay, graduating na po ako. Mahinang sagot ni Apollo. Paano ko matutupad ang mga pangarap ko kung hihinto ako? Apollo, hindi na kaya namin ng tatay mo ang gastusin. Malungkot na sagot ng ina ni Apollo. Pwede pa naman next year eh. Tulungan mo na lang muna kami ng tatay mo magtrabaho. Tutulungan ko po kayo, pero hindi ako hihinto. Sagot ni Apollo. Kakayanin ko pong magtrabaho at mag-aral. Napahinga na lamang na malalim ang kanyang mga magulang at hindi na kumibo. Ayaw talaga huminto ni Apollo dahil gusto niyang iahon sa hirap ang mga magulang niya. Gusto ni Apollo na maging isang engineer para siya ang gagawa ng bahay nila. Gusto niya rin iahon sa hirap ang mga magulang dahil ayaw ni Apollo na habang buhay na lamang silang kawawa. Hinati ni Apollo ang sarili niya sa pagtatrabaho sa bukid at sa isang lugawan. Isabay pa ang kanyang pag-aaral. Hindi nangihingi si Apollo sa mga magulang niya ng panggastos dahil baka sabihin na naman ng mga ito huminto siya sa pag-aaral. Nagbibigay rin si Apollo sa pamilya niya tuwing sasahod siya para makatulong din sa gastusin nila sa bahay. Apollo, puyat ka na naman! Napakamot si Apollo na muli siyang masita ng kanilang guro. Walang maayos na tulog si Apollo kaya hindi nito maiwasang makatulog minsan sa klase. Pasensya na sir. Napuyat lang po sa trabaho. Nahihiyang sagot ni Apollo. Ayos lang naman yun. Sagot ng kanyang guro. Kaso, masama ang palaging puyat, iho. Baka bumagsak ang katawan mo niyan. Kaya hinay-hinay lang. Kailangan ko po kasi magtrabaho para makatulong sa bahay at hindi ako pilitin nila nanay na huminto. Sagot ni Apollo habang mapahinga ng malalim. Pinahihinto na nga ho ako nila nanay dahil hindi na nila kaya. Gusto nila magtrabaho na lang ako. Sayang naman kung hihinto ka. Ang tali-talino mo pa naman, sabi ng guro. Kung gusto mo, sa bahay ka na lang magtrabaho. Kahit tagalinisan ng garden, ayos na. Huwag kang mag-alala dahil papantayan ko ang sahod sa trabaho mo tuwing panggabi. Tatanggapin ko po yan agad, sir. Hindi ko rin ho kasi kaya yung puyat eh. Tugon ni Apollo. Nahihirapan din po ako sa puyat dahil hindi ako nakakapag-focus sa itinuturo. Magpaalam ka na agad sa panggabi mong trabaho dahil magsisimula ka na sa akin bukas. Sagot ng kanyang guro. Huwag kang mag-alala, Apollo. Tutulungan kita sa pag-aaral mo. Maraming salamat po, sir. Hindi maipaliwanag ni Apollo ang kanyang saya dahil sa sinabi ng lalaking guro. Hindi niya akalain tutulungan siya ng kanyang guro. Noong gabing rin yun ay nagpaalam si Apollo sa kanyang panggabing trabaho sa lugawan. Kinuha niya ang lahat ng natitira niya sahod bago tuluyang umalis. Kinabukasan ay maganda ang naging gising ni Apollo dahil hindi siya puyat. Bawing-bawi siya sa kanyang tulog. Magaan din ang pakiramdam ng lalaki dahil hindi na 3 o 4 na oras lamang ang kanyang itinutulog. Pagkatapos ng klase ay agad siyang sumama sa lalaking guro pauwi sa bahay nito. Maganda ang bahay ng guro at may malawak ding garden na medyo marumi at may mataas na mga damo. Kahit hindi mo matapos agad ang paglilinis, sabi ng guro sa kanya, basta ang trabaho mo sa akin ay 3 oras lang. Ayaw kong pauwiin ka ng gabing-gabi dahil baka kumapano ka pa sa daan. Salamat po, sir. Sagot ni Apollo bago ngumiti. Hinubad ni Apollo ang uniform niya at ipinasok sa kanyang bag na nakapatong sa isang upuan. Hinubad rin ni Apollo ang sapatos niyang sira-sira na bago magsimulang maglinis sa garden.
Winalis muna ni Apollo ang mga tuyong dahon bago siya magbunot ng mga damo. Ang guro naman ay naghanda ng merienda para sa batang lalaki. Alam ng guro ng porsigido ang batang lalaki sa pag-aaral, kaya gustong-gusto niya itong matulungan at masuportahan. Matalino rin si Apollo kaya malaking pangihinayang para sa guro kung ihinto ito. "Magmerienda ka muna," sabi ng guro kay Apollo na agad namang lumapit sa kanya. "Hangang-hanga talaga ako palagi sa kasipagang mayroon ka, Apollo." "Kailangan po talaga magsipag, sir," sagot ni Apollo. "Kung hindi ka magsisipag, walang mangyayari sa buhay mo." Tinapik ng guro ang balikat ni Apollo. "Balang araw, magiging successful ka at kapag dumating ang araw na yun, nawa ay maging mabuting tao ka pa rin." "Opo naman, sir," sagot ni Apollo. "Wag po kayo mag-alala, sir. Kapag naging successful ako, babawi naman ako sa'yo." "Ito palagi mo tatandaan, Apollo. Hindi masama ang pagiging mahirap. Ang masama ay wala kang ginagawa para umunlad ng kaunti ang buhay mo." Tumango si Apollo dahil sa sinabi ng kanyang guro. Pagkatapos ng 3 oras ay pinauwi na si Apollo. Inaalok pa si Apollo na doon kumain pero tumanggi siya dahil nahihiya ito. Nagpauwi na lang ng ulam ang asawa ng kanyang guro. Kaya noong gabing iyon ay masarap ang kanilang ulam. Nagpatuloy si Apollo sa pagtatrabaho sa kanyang guro at patuloy naman ang guro sa pagtulong sa kanya. Ang ibang gastusin ni Apollo sa eskwelahan ay sinasagot na ng guro. Nagbibigay rin ang guro ng pera para sa pangkain nila. Bukod pa ang sahod na inaabot sa kanya ng guro. Sobrang laking pasasalamat ni Apollo sa lalaking guro, kaya mas lalo pa siyang naging porsigido sa buhay. Gustong gusto ni Apollo na makabawi sa guro at ibalik ang kabutihan nito sa kanya. Dahil sa pagpupursige at tulong ng guro, nakagraduate bilang high school ang batang lalaki. May nauwi din itong medalya na ikinatuwa ng kanyang guro. Sa pagsapit ng panibagong kabanata sa pag-aaral ni Apollo ay kinailangan nitong lumipat ng paaralan. Ganun pa man, tumutulong pa rin ang guro sa kanya at patuloy pa rin siyang nagtatrabaho rito. Natapos ang senior high ni Apollo at graduate pa siyang valedictorian. Inalay niya sa guro ang kanyang award na ikinaluha naman ng guro. "Sir, maraming salamat po." Niyakap ni Apollo ang guro. "Pangako magpupursige pa ho ako." Dahil sa kurso ni Apollo ay kinailangan niyang lumuwas sa Maynila dahil ang kursong gusto niya ay wala sa paaralan ng lugar nila. Nakahanap ng universidad si Apollo pero hindi pa rin naging madali sa kanya dahil nagtatrabaho siya para pambayad sa apartment at padala sa pamilya niya. Hanggang first year college lamang ito na suportahan ng guro dahil biglang nawalan ng koneksyon ang dalawa. Hindi alam ni Apollo kung anong nangyari sa guro, kaya medyo nag-aalala siya. Ganun pa man, itinatak ni Apollo sa kanyang isipan ang kataga ng guro na palagi siya magsusumikap at huwag niyang kalilimutang magdasal sa Panginoon. Ang guro naman ay natigil sa pagtuturo na mang-stroke ito. Iyon din ang dahilan kung bakit nawalan ito ng kontak kay Apollo at hindi na niya ito nasuportahan. "Huwag kang mag-alala kay Apollo dahil siguradong maayos lang siya," sabi ng asawa ng guro. Tumango lamang ang guro bago ininom ang kanyang gamot. Unti-unting bumuti ang lagay ng guro pero nang gumaling naman siya ay nagkasakit naman ang kanyang asawa at naging bedridden. Halos pagbagsakan ng langit at lupa ang guro dahil sa kalagayan ng asawa. Hindi na nakabalik sa pagtuturo ang guro. Kaya wala silang income, dahilan para ibenta nila ang kanilang bahay at lupa para sa gamutan ng misis ng guro. Sa isang maliit na bayan sila lumipat ng tirahan, kung saan isang maliit na apartment ang kanilang tinutuluyan. Dahil sa mahal ng gamot ang asawa ng guro, ay saglitan lamang din naubos ang kanilang pera. Bumili ng tricycle ang guro dahil naisipan niyang mamasada na lamang para may pambayad sila sa bills nila at pambili ng gamot ng asawa. May maintenance rin ang guro dahil paralisado pa rin ang bahagya ang katawan nito. Lumipas ang mga taon at nawalan na talaga ng balita ang guro sa kanyang estudyanteng tinulungan.
Ganun pa man, palagi pa ring hiling nito sa Diyos na sana ay maayos ang kalagayan nito at hindi pa rin ito sumusuko. "Saan tayo, ma'am?" tanong ng driver sa kanyang pasahero. "Sa Sitio 1 po," sagot ng pasahero. Agad pinaandar ng guro ang kanyang tricycle patungo sa Sitio 1. Malapit na sana sila kaya lang may pangyayaring hindi inaasahan. Nabangga ng guro ang isang magandang kotse na nasa kanyang harapan. Nawalan kasi ng preno ang kanyang motor kaya hindi niya na napigilan. Halos manlumo ang dating guro dahil iniisip niya agad kung saan siya kukuha ng pambayad sa may-ari ng kotse. Napayuko ang dating guro nang bumaba ang may-ari ng kotse. "Sir, pasensya na po." Nag-angat ng tingin ang guro. Nanlaki ang mga mata ng guro nang makita kung sinong lalaki na sa harapan niya. Ganoon din naman ang reaksyon ng lalaki may-ari ng kotse. "Sir!" Ngumiti ito at niyakap siya. "Dito lang po pala kita makikita. Ang tagal-tagal ko pong hinahanap ka." "Apollo, ikaw ba yan?" Humiwalay sa yakap ang guro at manghang napatingin sa lalaki na sa kanyang harapan. "Ang gwapo-gwapo mo, iho! Mukhang naging successful ka talaga ah." "Sir, nagbunga ang lahat ng paghihirap ko at lahat ng tulong mo," sagot ni Apollo at malawak na ngumiti. "Nawalan po ako ng balita sa inyo kaya nag-alala ko. Hindi ko rin tuloy alam kung ano ang nangyari sa inyo. Engineer na po ako ngayon. Naging engineer din po ako sa ibang bansa at kababalik ko lang sa Pilipinas. Hinanap po agad kita pero wala na kayong mag-asawa sa dati niyong bahay. Binenta niyo na po pala ang bahay niyo doon." "Oo, iho," sagot ng dating guro. "Na-stroke ako kaya hindi na ako nakapagturo pa. At nawalan din ako ng komunikasyon sa iyo. Nang gumaling naman ako ay nagkasakit ng malupa ang asawa ko. Wala naman kaming anak kaya ako ang nag-alaga sa kanya. Binenta ko ang bahay namin para sa gamutan ni Mrs. at gamutan ko. Ang dami rin naming bayarin dahil nabaon kami sa utang. Ngayon, isa akong tricycle driver." "Iho, pasensya na sa kotse mo ah. Hindi kasi kumagat ang preno ng tricycle ko." "Sir, ayos lang po yun," sagot ni Apollo. "Hindi ako galit. Masaya pa nga po ako dahil nakita tayo eh." Hindi maiwasang maluha ng dating guro. "Sobrang proud na proud ako sa iyo, Apollo. Sabi na nga ba't magiging successful ka. Worth it lahat ng sipag at tiyaga mo." "Dahil din po yun sa iyo." Hinawakan ni Apollo ang kamay ng guro. "Sir, ako naman ang babawi sa iyo. Bilang ikaw po ang pangalawang tatay ko. Ako na po mag-aalaga sa inyong mag-asawa. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po pababayaan." "Apollo." "Tara na po tayo sa inyo," sabi ni Apollo. "Kukuhanin ko po kayo mag-asawa at doon na patitirahin sa bahay ko." Kinuha ni Apollo ang mag-asawa at doon pinatira sa kanyang bahay. Pinayaran din ni Apollo ang mga utang na mga ito at pinagawa niya ang motor ng dating guro. Ayaw niyang ibenta ang motor ng dating guro dahil alam niyang mahalaga ito. Masaya naman ang pamilya ni Apollo na makita ang dating guro ng kanilang anak. Malaki ang pasasalamat ng mga ito sa dating guro dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanilang anak. "Masayang masaya po ako at lahat ng mga taong tumulong sa akin at palagi akong pinupush na wag sumuko ay kasama ko ngayon." Humiti si Apollo sa kanyang malaking pamilya. "Umpisa pa lang ho ito ng pagbawi ko sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo." Nakangiti ang guro habang nakatingin sa lalaki na noon ay gusgusin lamang at payat na payat. Hindi niya akalain na magkakatotoo pala ang sinabi niya. Sobrang masayang masaya ang dating guro ngayon. Para siyang proud na ama sa kanyang anak. Bukod sa pagiging engineer, kilala rin si Apollo ngayon sa mga charity dahil nagpapaaral ito ng mga batang porsigido talaga. Gusto kasi ni Apollo na maging kagaya ng dati niyang guro na tumutulong at nakaka-inspire ng mga bata. Pangako ni Apollo sa sarili na hindi lalaki ang ulo niya at patuloy pa siyang tutulong sa kanyang kapwa.
At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!